Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po. So, meron tayong pag-uusapan dito. Matagal na ito nagva-viral eh. Nakapending din ito sa mga request sa akin. Ito si Angeli Repos Posa. Hindi ko kilala to eh. Pero PBB daw ito. Tama ba ako? Yung tungkol sa ungrateful parents. Sabi dito, hirap tulungan ng ungrateful parents. Naglabas ng kanyang sama ng loob sa kanyang social media account ang ex-PBB housemate na si Angeli Reposposa sa kanyang mga magulang na nakakapagod umanong tulungan dahil hindi man lang na-appreciate ang tulong niya sa pamilya. Gusto kong umahon sa buhay pero parang ako lang ang lumalaban. Breadwinner daw, pero kailan ba naging winner ang breadwinner? Parang lagi na lang talunan. Pagod na akong tumulong sa mga taong hindi man lang marunong mag-appreciate. Pero ang hirap kapag pamilya mo, hirap tulungan ng ungrateful parents. Medyo ano no, medyo hati yung ano ko dito. Ito no, ipapaliwanag ko. Ipapaliwanag ko kasi last time na kinomentan ko to, naging controversial yung sinabi ko eh. Wow, controversial ano. Hindi, at least dito lang sa channel ko. Kasi maraming kumontra sa sinabi ko. Ito yung sasabihin ko mga men, no. Lalo na sa mga magulang. Hindi obligasyon ng anak na buhayin kayo. Hindi pero kayong mga magulang, obligasyon yung buhayin ng anak nyo. May nasaktan ba sa sinabi ko? Hindi obligasyon ng anak nyo na buhayin kayo. Pero kayo may obligasyon sa anak nyo buhayin yung anak nyo. Pero, hindi ko naman sinasabi na wag niyong tulungan ang magulang nyo. Kasi may mga bobong nagalit sa akin ganun. Ano yon? Hindi namin tutulungan ang magulang namin? Tanga! Wala akong sinasabing, wala akong sinasabing wag niyong tulungan ang magulang nyo. Hindi nyo lang obligasyon na tulungan ang magulang. Kasi marami naman tayong mga bagay na hindi tayo obligasyon pero out of love ginagawa natin. For example, no, hindi naman natin obligasyon na pakainin lahat ng pusa sa daan eh. Pero pag ako nakakita ako ng pusa sa daan, kung may dala-dala akong cat food, pinapakain ko eh. Yun ay out of love. Hindi ako nauobliga. Ginagawa ko yun dahil yun ang sinasabi ng puso ko. Ganon din sa mga anak. Kung kayo ay tulungan ng anak nyo, hindi niya obligasyon yun, pero ginagawa niya yun dahil sa sinasabi ng puso ng anak nyo na tulungan kayo. 'Di ba? At kung kayo ay tinutulungan ng anak nyo, dapat mahiya naman kayo ng konti. Kasi dapat kayo ang bumubuhay sa anak nyo eh. Dapat todo pasalamat kayo noon na tinulungan kayo ng anak nyo. 'Di ba? Nahihiya naman ako, binigyan ako ng 20,000 name ni ma'am. For example, no, si Angeli, binigyan tayo ng 20,000 ni Angeli, nakakahiya naman 'to. Anak pa natin yung nagbigay sa atin ng pera. Tipid-tipirin naman natin, 'di ba? Kawawa naman kasi yung bata. Or gawa tayo ng sari-sari store. Anuhin natin pera para wala naman siya masabi. Dapat automatic na sa magulang yun eh. Pagka ganun eh. Syempre, alam mo yun, yung mentality. Kasi dito sa atin, no, ang simbolo ng pagyaman sa atin, it's either mag-artista ka, maging politiko ka, or magtayo ka ng religion. Sa status sila siguro, celebrity na anak natin, unli na ang pera, 'di ba? Siyempre napapagod din 'yan kahit pa sabihin niyo na gusto ng anak niyo yung gusto ng anak niyo yung trabaho niya. Kasi
mga katulad ni Ma'am Angelina Edaran, pangarap talaga yan na maging celebrity ang buhay eh. 'Di ba? Kahit gusto, nakakapagod din. 'Di ba? Kasi siguro, nakikita niya dito na walang pinatutunguhan yung binibigay sa inyo. 'Di ba? Maano man lang ako nag-speculate lang ako, hindi ko naman alam kung paano niya nasabi na hindi kayo grateful. Baka mamaya kasi binibigyan kayo, ito lang, dagdagan mo naman. Kaya nga bigyan kayo ng tig 1,000 niyan, wala dapat kayong pakialam diyan eh. Pwede kayo maglambing ano. Parang yung nanay ko, joke lang. Mami, kahit anong hilingin mo sa akin, basta kaya ko, bibigay ko. Bumawi, no? Hindi, nanay ko kasi ganyan eh. Na, alam ba, binigyan mong ganito. Yung nanay ko, naglalambing naman yun. Baka naman kaya mong dagdagan kasi bibili ako ng ganito, di ba? Kung kaya ko naman, edi bibigay ko. Nanay ko yun eh. Pero, syempre, nasa paglalambing nyo yun eh, na para hindi naman, alam mo yun, although na, kasi laging panumbat yan, ako nagpalaki sa'yo. Kung hindi sa akin, hindi ka buhay. Kadalasan ganun eh, no? Pero, bigyan nyo naman siguro ng lambing. Baka pwede naman kami mag-Jollibee, anak. Mabigyan mo naman kami. Sige na, anak. 'Di ba? Tapos, pagka pinagbigyan kayo, bawian nyo naman. Paano nyo babawian? Pag uuwi yung anak nyo, message nyo, anong gusto mong ulam? Pagluluto kita. Yung mga ganun man lang. 'Di ba? Hindi nyo naman kailangan na sambahin yung anak nyo eh. Ano nyo lang na, kahit papaano, since na bigyan nyo ng parang, kahit papaano, maging special na pagtrato, no? Bilang magulang. Hindi naman siguro masama yung pagluto nyo siya ng paborito niyang ulam. 'Di ba? Or, basta in your own little way. Halimbawa, binigyan kayo ng 20,000 pang shopping, no? Bilan nyo rin ng anak nyo ng kahit isang t-shirt doon sa binigay niya. O ito, sinama kita, binilan din kita, akala mo nakakalimutan kita. 'Di ba? Or minsan magpasalamat kay personal, salamat ha sa ano, 'di ba? Hindi naman mahirap gawin yung mga ganung bagay. 'Di ba? Ako, kahit, mami ha, sorry ha. Kahit nabusit ako sa nanay ko minsan, pag naglambing sa akin, wala akong magawa eh. 'Di ba? Kapag yun ay, kasi kadalasan no, pagkausap ko kasi nanay ko, nauuwi sa away eh. Kasi minsan, alam mo medyo ipipilit yung gusto niya. Pero pag galit ako, tapos pagka kinausap ako na yung parang naglalambing, wala na naman akong magawa eh. Mahal ko nanay ko eh. 'Di ba? Hindi ako perpektong anak, pero bakit hindi ko pagbibigyan kung kaya ko naman? 'Di ba? Yun ang sigurong hinahanap nitong yung karinyo, kasi parang minsan may kilala akong ganyan taga Tondo. Hindi ko sasabihin na pinsan ko. Joke lang. Ay, wag na. Erase. Wag na nga. Baka may issue pa. Hindi. Sabihin na natin taga Samar. Yung anak niya, lagi niyang pinapa-audition yun sa kung saan-saan, sa mga artista. Alam mo yung ginawa niya ng yung anak niya. Kahit maliit pa lang yung bata, 'di ba? Parang nakakaano naman yun. Ayoko nang ikwento diretso. Anyway, balik tayo dito no. May masabi pa ako hindi maganda eh. Yun lang no. At ito naman sa part naman ng anak. Yung mga ganito, Ma'am Angel, naiintindihan naman kita. 'Di ba? Lalo na kung yung mga magulang mo easy lang na sila dapat ang gumagawa niyan para sa iyo. Ikaw yung gumagawa para sa kanila. Pero bilang anak sana, try mo muna silang kausapin. Huwag mo munang sana. Sana, 'di ba?
wag mo na sanang i-broadcast muna sa publiko. Pero iintindihin kita, baka mamaya kasi wala ka kasi makausap eh. 'Di ba? Kaya naghahanap ka ng taong iintindi sa'yo. Pero mas maganda sana, nakausapin mo muna sila. Pero who knows, ano, baka kinausap mo na yan, na talagang, ano, hindi ka lang siguro maintindihan. 'Di ba? Minsan kasi dapat kasi alisin na natin yung culture na ganyan, no, na parang obligasyon ng anak na buhayin ang magulang. 'Di ba? Kasi syempre sana maintindihan nyo rin mga magulang, yung mga anak nyo din ay magkakaroon din ng buhay yan, magkakaroon din ng sariling pamilya yan. At pag nagkaroon ng sariling pamilya yung anak nyo, yun ang ipaprioritize nun kesa sa inyo. 'Di ba? Wag nyong gawing komplikado para sa anak nyo yung buhay. 'Di ba? Hindi naman kayo matitiis ng anak nyo eh. Sa totoo lang. Ewan ko, kung natitiis nyo yung magulang nyo, walang hiya kayo nun. 'Di ba? Ako, matitiis ko ba yung nanay ko na walang makain? Hindi ko naman matitiis sa nanay ko eh. Na walang makain eh. 'Di ba? Kaya nga, next month, padadalhan ko ng pambili ng iPhone ang nanay ko eh. Joke lang. Baka mamaya umasa eh, 'di ba? Kaya ano, hinay-hinay lang ano, yung kakademand. Isa yun eh. Lalo na ngayon ano, may nababasa akong mga post, yung anak nila nasa Middle East. Lalo na magulo sa Middle East ngayon. Yung iba instead na kamustahin, anak, kamusta ka na diyan? Okay ba yung kalagayan mo niyan? Kung delikado yun, umuwi ka muna. Yung iba ang tanong pa, kailan ka magpapadala? 'Di ba, men? Ano lang, magintindihan lang, syempre, 'di ba? Or pwede naman kasi, Ma'am Angeli, na excite lang yung mga magulang mo sa laki ng income mo ngayon. Medyo intindihin mo muna at unti-unti mo ipaliwanag sa kanila na ito po ay hindi panghabang buhay. Kailangan po natin na magtipid din, or napapagod din po ako, 'di ba? Yun lang, no. Basta ang bottom line, hindi obligasyon ng anak na buhayin ang magulang. Kung bubuhayin man yan, galing sa puso yun eh. 'Di ba? Ibibigay din naman ng anak niyo yung 100% niya. Alam nga namang hayaan kayo ng, lalo na dito kay ma'am, oh, kumikita siya ng pera tapos hahayaan kayong gumagapang sa gutom. Hindi niyo naman kakayanin yun eh. 'Di ba? Ang bottom line lang dito, bigyan niyo naman ng konting, hindi na respeto eh. Konting appreciation. Paano ba maipapakita yung appreciation na yon? Yung simpleng ano lang, anak, salamat ha. Diba? Ano gusto mong ulam? Yung mga ganun. Kahit ba naman mabababaw yung ganun, syempre mararamdaman din ng anak mo yun na ano, na ay, special ako kay mama, kay papa. Love din nila ako. Hindi dahil binibigyan ko sila ng pera. 'Di ba? Parang ako, 'di ba? Sisiningit na naman sarili, no? Parang ako, kahit ba naman na hindi ako paboritong anak ng nanay ko. Pag naglambing sa akin, alam mo yung kahit na alam mong inuuto ka, na ay, ang paborito kong bunsong anak, pag ginaganon ka, kahit alam mo inuuto ka lang. Ano eh, masarap pa rin ang feeling kasi. 'Di ba? Ganun lang yun, mga men. Anyway, yun lang pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.